Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon at sa page po natin. Maraming salamat po mga kaibon. For today's video, sasagot tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Sir, bakit masailan mga ibon ko? Pag sinilip ko pugad nila, makita ko meron silang sisiw. Di ko naman hinawakan tapos di na pinakain mga anak nila hanggang sa mamatay na lang. Mga kaibon, disclaimer lang po, ang isi-share ko dito ay base sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga po ng mga ibon. Sa katanungan sa atin ng kaibon natin, meron daw siyang breeder. Sobrang maselan. Sinilip lang yung inakay, hindi na sinubuan ng mga breeder. So nakakalungkot po kapag ganito po ang mga breeder natin. So meron tayong dalawang senaryo na tinitingnan kung bakit nangyayari ang ganito sa mga breeder natin. Una, baka po ang breeder po ninyo sobrang stress. Kapag po sobrang stress ng breeder, ginagawa po yan ng mga breeder natin. Ano ba ang mga rason kung bakit nai-stress ang breeder? Una, baka po sobrang nabubulabog or baka po nabubulabog po ninyo. Pangalawa, sa pagbukas po ng nest box. Kapag po ang breeder po natin nasa loob ng nest box tapos hindi tayo nagkakatok, bigla lang natin binubuksan yung nest box, talagang magugulat po yan. Magkukumahog po pareho yan palabas. Isa po yan sa dahilan kung bakit nai-stress ang mga alaga nating ibon. Pangatlo, mga kaibon, baka po palaging dinadaan-daanan yung pinagpupwestuhan ng mga alaga natin. At baka po meron pang malapit na aso na nakatali dyan. Kung hindi sanay sa kahol ng aso yung breeder natin, tapos dyan sa pinaglalagyan po natin merong malapit na aso, kapag po kumahol yung aso, talagang may stress po ang breeder natin. So panghuli mga kaibon na posibleng rason kung bakit nai-stress yung alaga natin, baka po sobrang maingay. So kapag po maingay po, talagang may stress po yan, magugulat po yung mga alaga natin at talagang hindi rin yan makakapag-concentrate pagdating po sa pag-breed mga kaibon. Ano ba ang mga dapat nating gawin sa mga breeder natin na stress? Para sa akin mga kaibon, ang ginagawa ko po, 1 week, painumin nyo po yan ng tubig na merong dextrose powder para po mahimasmasan sa pagkaka-stress. At yung mga nabanggit ko kanina, dapat po hindi na natin yung gagawin or hindi dapat yon ginagawa. Kagaya ng binubulabog natin, biglang binubuksan yung nest box, tapos yung lugar dapat po hindi dinadaan-daanan ng tao, dapat po wala rin yung palaging kumakahol na aso na nandyan sa malapit sa kanila. At lalong-lalo na po, wag po nating gagawin sa mga alaga natin ang mailagay po sa lugar na sobra pong maingay or palagi pong maingay para po makapag-concentrate po yan sa pagbe-breed mga kaibon. Halimbawa po itong una na binanggit ko, lahat naman yan wala. Okay naman, lahat naman goods naman. So baka po ang breeder po ninyo, yan na po talaga ang ugali. Kapag po ganyan na po ang behavior ng mga alaga po ninyo na sobrang maselan, sisilipin lang yung inakay, hindi nasusubuan, or kaya naman sisilipin yung itlog, ibabaon na po sa nest box or babasagin, ihuhulog. Kapag po ganyan na po ang behavior, hindi na po yan mababago. Or kung para sa akin, napakahirap na pong baguhin. So kapag po ganyan po ang breeder po ninyo, ang dapat lang nating gawin dyan, kapag po naglimlim yan at merong fertile na itlog, ipaposter na po natin yan sa iba para po magkaroon tayo ng painakay na galing po sa kanila kahit papano. Halimbawa mga kaibon, yan po ang behavior ng mga alaga po ninyo. Bibigyan ko po kayo ng isang idea. Pero kapag hindi po natin nabago dito sa idea na ganito, talagang ganyan na po ang behavior niyan, ang tanging paraan na lang po talaga dyan, ipaposter ang mga itlog. Itong ibibigay kong idea mga kaibon, hindi naman masama kung susubukan.
Ang dapat po natin gawin, ganito po mga kaibon. Wala pa dapat silang itlog, palagi na dapat natin yan sinisilip. Halimbawa, 4 or 3 times a week, sisilipin natin yan. Kakatukin natin yung nest box and then sisilipin natin sila. So kumbaga, sasanayan natin sila sa silip. Para po kung sakali na magkaroon na sila ng itlog or inakay, sanay na sila sa palaging sinisilip. So gagawin natin ang ganito na 4 times or 3 times a week na sisilip tayo hanggang sa magkaroon tayo ng painakay doon sa kanila. Kapag meron ng itlog po yung breeder po natin, lilimitahan lang din natin yung silip. At yan, kumbaga i-estimate lang natin kung kailan tayo sisilip doon sa mga breeder natin na merong itlog. So kapag po meron na silang itlog, estimatein mo po yung pagsilip. Halimbawa, ngayon nagkaroon sila ng itlog, palipasin mo po ng mga 3 araw. O 2 araw o 3 araw, saka po kayo sisilip. So mas maganda kasi na masanay sila sa kakasilip natin sa kanila dyan, para po kapag meron na silang inakay, sanay na sila na sinisilip yung pugad po nila. Pero po kapag po hindi na bago, ganun pa rin, sobrang maselan pa rin, talagang ganun na po ang mangyayari. Ipaposter na po natin yung itlog at talagang behavior na po yan. Ang hirap na po niyan baguhin. Talagang hindi na po mababago. Dahil ito pong binigay kong idea, ito po ang tanging paraan para baka sakaling mabago natin yung ugali nila. Pero kung hindi umubra, wala na po tayong magagawa. Ugali na po talaga nila yan. Ang tanging paraan, ipaposter po yung mga itlog. So yan po yung unang katanungan sa atin. Sana po nasagot ko mga kaibon. Pangalawang katanungan, Sir, paano kapag yung hen nangitlog lang kahit walang kapares, at nung nagkapares na, nangitlog pa din pero di napipisa? Ano po kaya ang solusyon? Salamat. So ito isa pa na medyo mahirap. Halimbawa, dati nangingitlog siya, walang kapares, tapos nung nagkaroon ng kapares, nangitlog pa rin, so hindi pinipisa. Ito po ang medyo mahirap. Sana itong tanong sa atin, sana first clutch pa lang ito para doon sa meron siyang kapares. Kasi kung first clutch pa lang ito, okay pa yan. Baka sakali sa pangalawa, pangatlo mabago pa. Pero po kung halimbawa po palagi na pong ganyan, nangingitlog lang kahit may kapares na pero hindi pumipisa, yun po ang delikado. Naging behavior na rin niya po yan. Kumbaga doon sa una na wala siyang kapares, nangingitlog siya hanggang sa nagkaroon ng kapares, nakasanayan niya na po na hindi pumisa. Kasi wala naman pong similya kasi yung initlog niya nang wala siyang kapares. So medyo kakaiba po ang ganito. Medyo mahirap din po ang ganito mga kaibon. Dahil kapag po naging behavior niya yung mangitlog pero hindi siya pipisa, nako po, yan din ang isang problema. Ang kinakailangan din yan, ipaposter yung mga itlog. Kasi po, napakahirap pagdating sa mga breeder na hen na inaabutan ng ganito. Sa sobrang katandaan na walang kapares ng itlog na mag-isa, ito po ang medyo mahirap. Dahil kapag po inadapt na po niya na ganun palagi, mangingitlog lang siya tapos hindi siya pipisa dahil dati wala siyang kapares, maging behavior niya na po yan, talagang makakasanayan na. Yan na po ang problema. Kada itlog niyan, iitlog lang. Kahit meron siyang kapares, iitlog lang yan. Hindi niya pipisain dahil nasanay na siya na nung una na pangingitlog niya, ganun din ang ginagawa niya. Kaya kung halimbawa first clutch pa lang yan, okay pa po yan. Antayin natin yung pangalawa, pangatlo. Pero kung pangatlo na yan, nangingitlog siya na merong kapares pero hindi sila pumipisa, baka hindi rin niya maglimlim, ang gawin nyo na lang din po, ipaposter na lang yan para hindi po masayang yung itlog. Pero kung unang clutch pa lang yan na meron siyang kapares, antayin nyo po yung pangalawa, pangatlo. Baka doon sa pangalawa, baka po maglimlim at pumisa. Pero kung pangatlo na po yan, yan na po ang problema.
ipaposter nyo na lang po yung itlog na galing sa kanila sa pares ninyo para po magkaroon ng painakay na nagmula po sa kanila, dahil naging behavior niya na po yan na mangitlog and then hindi pipisa, hindi rin maglilimlim kagaya ng dati na wala siyang kapares. So yan po yung pangalawang katanungan sa atin. Itong pangatlo na tanong sa atin medyo mahaba. Good morning sir, ask ko lang po, may pair ako, nakatatlong lots na po sila ngayon. Pinagpahinga ko naman po sila 3 weeks bago binalik ko po ulit sila. Kagaya po ng sinabi nyo na i-deworm at paliguan sila, i-condition. After 1 month, nakita ko sila madalas na silang nagme-mate. Pero bakit ganon pag nakapatong na yung cock at nasa kalagitnaan na, bigla pong inaaway ng hen? Madalas po ganon ang ginagawa ng hen. Bakit kaya? Pasensya na, medyo mahaba yung mensahe ko. So nasa kondisyon naman daw yung breeder ni sir, okay naman. Ang problema lang dito, kapag nagme-mate, kalagitnaan, kakalas ata yung hen. So medyo kakaiba ito mga kaibon. Sa tingin ko, baka po yung breeder po ninyong hen, baka nabubulabog din po. Hindi kaya habang nagpapatong yung dalawa na aabutan ninyo, kaya po kakalas. So kung hindi naman natin halimbawa hindi nyo naman po nabubulabog, baka po hindi pa ready ang hen. Kapag kasi ang hen ready na, talagang kusa naman kasi yan na dumidi pa, at talagang pag pinatungan na yan, talagang tuloy-tuloy na. Kaya nga minsan mapapansin ninyo habang nakikipag-mate ang hen sa cock, once po na natatagalan yung cock, minsan inaaway ng hen pero nakadipa pa rin yung hen. So baka po ang problema lang dito, kung hindi po nabubulabog, baka po hindi pa ready ang hen. So hayaan nyo po muna na magkaroon ng pagkakataon yung hen makapagpahinga ng maayos. Kapag po ready na po yan sa pagbi-breed, siya na po ang mismong didipa niyan at talagang hindi na po yan papaawat. Once po na hindi pumatong ang cock yan, aawayin yan ang cock. Kaya po konting antay lang, baka po hindi pa gaanong ready yung hen natin. Kapag ready na yan, tutuloy-tuloy na rin po yan, lalo na po nasa kondisyon ng katawan ng mga breeder po ninyo at nakapagpahinga na rin po. So sana po doon sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan po ninyo. Mga kaibon, hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.